Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Mhm. Hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo. Huwag siyang magsalita. Mhm. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Dapat lang. Papalitan ka na, dapat lang. Matagal ka na sanang wala dyan. Sobrang inis na ni Auntie Claire, mga kadonatics, kay Congressman Erice. Okay, eto, panoorin natin, mga kadonatics. Ay, nako. Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez nung SONA. Utos, sunod palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez? Okay, unang-una, Wait lang, mga kadonatics. In fairness, tama yung sinasabi ni Congressman Erice, mga kadonatics, na optics lang. Palabas lang, mga kadonatics ba? Political optics. Ang sinabi ni Bongbong Marcos sa SONA. Wala naman talagang mga nangyari, mga kadonatics. Even nung unang SONA niya, wala talagang magandang nangyari. Kaya, sanay na tayo. Tama naman yung sinabi niya. At eto, inis na inis si Claire Castro dito, mga kadonatics. Tinanong niya pa yung reporter, baka mali yung pagkasabi niyo, ha? Baka hindi yan yung sinabi talaga ni Congressman Erice. Parang ganun, mga kadonatics. Eto, panoorin natin. yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina. Baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya Ay, nako naman, nako. tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman Sure? yung laptop? Sure? Okay, sige. But anyway, sarap talaga. nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Nagtataka nga kami, bakit andyan ka pa sa palasyo? Mga kadonatics, kung sino yung mawala, mag-retire ng maaga, itong si Claire Castring. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay laging may parang, Para. I think, I think. I don't think. Mhm. Lahat ay puro sa Ano? galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Okay. Walang facts. Okay. Puro theory. Alam niyo po, Theory. sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi Theory. tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Oh, sure. Wow! Mabubuhay tayo sa fake news, mga kadonatics. Sa mga kasinungalingan ni Bongbong Marcos. At itong si Claire Castro, walang magandang sinabi sa mga Duterte, ha? In fairness, consistent siya, mga kadonatics, sa pagsisinungaling. So, parang sampal sa kanya yung mga pinagsasabi niya, mga kadonatics. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito. Wait lang, mga kadonatics, panoorin muna natin in few seconds yung sinabi talaga ni Congressman Erice para may background tayo, may context tayo, mga kadonatics, kung ano ang isasagot ni Claire Castring. Eto, panoorin natin, mga kadonatics. Nagulat nung huling SONA ng Pangulo, ang pambungad niya, agad yung pinsan niya, agad yung kinuwelyuhan, kumbaga. Pero hindi pinalangalanan, alam natin kung sino naman yun. Ano? Kayo ho ba ay inasahan nyo na yon o medyo baka kakaiba to? Hindi naman totoo yan, optics lang. Ang tawag doon di ba si Greg Garcia yung kanilang ang tawag doon utos, sunod palakpak. Ganun lang yun, papalakpakan, pagkatapos wala na yun. Kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman mangyayari yung 1.45 trillion insertions, diversions to flood control for 3 years without the cooperation of the whole of government. Meaning the House, the Senate, and the President's Cabinet. Especially the Department of Budget and Management. Alam nila lahat yan.
They cannot take away the flagship projects, funds for flagship projects, and palitan ng mga flood control. Kung hindi alam ng mga secretary ng DBM, Department of Finance, hindi nila magagawa. Executive Secretary, hindi nila magagawa yun. Ibig sabihin, pinayagan nila yun. So, may responsibility. Ang laging hirit ay ang presidente, ang siya nagbunyag. Pinunyag niya Lahat ng ito, 3 years. Sabi niya? After 3 years, mahiya naman kayo. it's a question of complicity or competence. Meron sinabi yung dating speaker na parang, if I'm going down, parang I'm not going down alone. Yun ang, I don't think that the president can afford to jail former Speaker Romualdez. dahil laglaga na yan. Laglagan na yan. Okay. Alright mga kadunatics, so may context na kayo, di ba? Eto, panoorin na natin yung sagot ni Claire Castring. Tama nga naman lahat ng mga pinagsasabi niya. Kasi, from the first SONA until the fifth SONA, walang nagawang maganda itong si Bongbong Marcos. Na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito, at isa siya sa public servant, at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Tanungin mo, yung amo mo na presidente, wag si Erice. Anong magagawa ni Erice? Ang pagbulgar lang, okay. Pero, ang may aksyon na talaga dyan mga kadunatics ay ang presidente. May ginawa ba? Wala. Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, again, sabi niya, kasi I don't think that the president can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So, Wait lang mga kadunatics. Sorry talaga sa interruption. Na-notice niyo na ba mga kadunatics na halos lahat ng mga tanong ng journalist dyan mga kadunatics ay may corresponding documents or sources talaga itong si Claire Castro na isasagot. Isa lang ibig sabihin yan mga kadunatics. Scripted lahat. Beforehand, sinabihan na yan na, ikaw, GMA, ito yung itatanong mo. ABS-CBN, ito yung itatanong mo. Kaya minsan mga kadunatics na ban si Net25 dyan, si Eden Santos, kasi wala sa script yung matanong niya. Sobrang ganda. Kaya eto, I don't think this is a random question mga kadunatics, kasi tinan mo naman, may mga script pa siya. Pastilan. ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Dapat lang. Papalitan ka na, dapat lang. Matagal ka na sanang wala dyan. No? Mga kadunatics, ang reaksyon ni Erice at reaksyon natin ay same mga kadunatics. Bakit? Hindi because we know kung ano yung iniisip ni Bongbong Marcos, kundi mga kadunatics, yung pattern ng pananalita niya at yung mga ginagawa niya ay kakaiba. Kaya, ayun, maganda, magaling, maggawa ng script, pero yung ginagawa, kabalastugan. So, very simple to predict mga kadunatics kung ano talaga ang meron siya sa kanyang isip. So, kung ang binibigyan niya lang Tumatawa. ay yung nasa isip niya, patain niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil Patain wala na po yung katotohanan. Ay, nako. Inis na inis si Castring. Ay. Sinabi pa niya. Kakaligtas sa kanyang... At sinunggandahan nitong si Lord
Lo. Um, Ay talagang, okay. Inaral talaga ni Claire Castring. Una sinabi ni Congressman Elise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinigundahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Elise, dahil laglagan na yan. Scripted Si Congressman talaga. Elise ang isa sa pinakagusto kong makausap. Abi ako, pinakagusto kong congressman. Kaharap kayo. Mhm. At tatanungin ko siya ng diretsyo. Saan nang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Inis na Bigyan siya. niya ako ng ebidensya dahil puro ganito na intriga. Mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Wow! Intriga Ang nagsalita. at pamilya. Ang nagsalita, mga kadonatics, grabe talaga. Wow! Ano yan? So patungkol Stenographer kay, at the same time, Baka po may journalist. ombudsman doon sa sinabing ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon. Ayan. sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa ombudsman? Wow! Wow! Dahil Ilang beses sa Blue Ribbon Committee, tinanggap niyo ba yung mga witnesses doon na nagsasabi si Romualdez ay sangkot dito sa anomalya ng sa flood control? Tinanggap niyo ba? Tapos sino pa? Yung mga Diskaya, pati si Saldico, sinabi na si Romualdez ay talagang isa sa mga masterminds. Tinanggap niyo ba, Palacio? Hanggang ngayon, you are still asking for evidence? What the heck? Anong klaseng evidence ang dapat naming ibigay sa inyo na tatanggapin nyo? For sure naman talaga mga kadonatics, kahit sobrang obvious yung ebidensya na yan, hindi yan tatanggapin. Sabi-sabi lang na sampahan ng kaso. Nauna pa si Jinggoy na haka-haka lang yung flood control anomalies sa kanya mga kadonatics na tumanggap daw siya ng pera. Nauna pa. Can you imagine that? Parang in one mind talaga sila, no? Ni Bangag Jr. Synchronized talaga yung the way sila mag-think, mga kadonatics. medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng 4 na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Ay, sino pala? Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice. Sobrang inis na si Attack Dog, mga kadonatics. Well. Ganito na naman palagi, mga kadonatics. Sino yung mas may matibay na argumentasyon? Yung mananaig. Wala na. Walang makakasuhan na big fish. Walang makukulong sa kanila, mga kadonatics. Unless ikaw ay nasa panig ng mga Duterte. Yan, kahit rumors pa lang yan, mga kadonatics, ay talagang mayayari ka. Anyway, eto, basahin lang natin tong pahayag ni Charis Pempenko. Nako, sobrang ganda nito, mga kadonatics. Dinamay pang Biblia sa kalokohan ng mag-ama. Ayan, ito. Dahil palpak yung bilyon-bilyon na flood control budget, mga kadonatics, dahil ninakaw ng mga to, ito, may bagong silang proyekto sa flood control at ang tinawag ni Sandro Charis Pempenko, Project Noah.
magiging gabay sa pagpili ng flood control project para sa 2027 budget ayon kay Charis Pengpengko, aka Berting Labra. Ay nako, dinamay pa talaga si Noah, mga kadonatics. Nananahimik na ng libu-libong taon, mga kadonatics. Kahit pa ma-project ay sa Abraham and Noah or Moses pa yan, okay? Wala nang maniniwala sa inyo. Ha? Ngayon, pagkatapos yung ninakaw yung flood control budget, pupunduhan nyo, nanakawin nyo na naman yung tax ng taong bayan, tapos para kuno, another project para sa flood control kasi palpak kayo, ganun-ganun na lang, paniniwalaan na ng taong bayan. Pastilan. Project Noah pa talaga, mga kadonatics. Ano, isasakay mo yung mga crocodile doon. Pag bumaha, okay, now understand, mga kadonatics, pag bumaha, yung mga crocodile, isasakay niya. Kasi, you know, ganun naman talaga sa worldwide flood, mga kadonatics, sa panahon ni Noah. Sinakay yung mga hayop doon. Mga hayop talaga to eh. Dapat isakay talaga sila. Well, ay nako, nakakaitis naman talaga, oh, no? Anyway, comment down below, mga kadonatics, patungkol sa Project Noah na yan kasi pastilan. Another budots na naman. And babasahin natin yan, mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.